May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa unang yugto ng ating main confession, basahin na natin ang pinadalang confession ng ating letter sender for tonight. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Sheena, 27 years old at taga Marikina. Isa akong freelancer, raketera. Mahilig akong makinig sa mga confession habang nag-e-edit ng vlogs o nagpapalipas ng gabi. Nakakaaliw kasi yung mga kwento at medyo nagiinit ang katawan ko, kaya hindi ako inaantok habang nakikinig sa mga kwento. Actually, never kong inakala na magpapadala rin ako ng sarili kong kwento. Nahihiya ako pero gusto ko lang din malaman ang iyong opinyon. Meron akong long time na friend na si Ralph. College pa lang ay close na kami. After graduation, medyo nawalan ng koneksyon. Until this year, bigla kaming nagkita. Sa dinami-dami ba naman ng lugar, sa funeral pa ng ex-prof namin. Parang isang eksena sa teleserye, yung tipong titingin kayo sa isa't isa, may background music sabay ngiti. Fast forward, nagpagpag muna kami sa isang bar. Shot dito, kwento doon, hanggang sa nauwi na kami sa mas personal na usapan. Ewan ko ba kung anong nangyayari o anong nangyari at biglang uminit ang eksena. Umuwi kami sa bahay namin at doon sa kwarto ko, unti-unti akong ginapang ng bawat haplos ni Ralph. Walang ilaw, damang-dama ko ang init na meron siya. Halos masira yung kama ko sa tindi ng paghagod ni Ralph sa nakabukakong kabibe. Ay talaga naman, hanggang sa mapuno ng ungol, kaluskos at tunog na tila mahinang palakpak ang buong kwarto. Ay, may naalala siya dun sa palakpak na yun, no? Lalo tuloy tumayo. Alin ang tumayo? Yung balahibo mo. Mamaya alamin natin ang buong confession ni Sheena. Abangan nyo yan mamaya. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe ka na dahil naka-live tayo dyan. Ang susunod nating live, 11:15 and 11:30. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight pa tayo. Sabay nating tuklasin. Ano ba ang climax? Ano ba ang ending? At ano ba ang problema nitong ating confession for tonight? Kaya kumapit ka lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. At para sa ating pangalawang yugto ng confession ni Sheena, eto na nga. Sabi niya nga dito, punta na tayo sa exciting part ng kwento ko. Noong gabing iyon ay hindi ko sure kung gumamit siya ng proteksyon. Lasing kaming pareho at honestly, wala akong maalala matapos yung sinabi niya na, sandali lang ha, may kukunin lang ako. Hindi ko rin alam kung may kinuha ba talaga siya. Pagkalipas ng ilang araw ay kinabahan ako, DJ Main. Delayed ako. Sabi ko baka stress lang, pero umabot ng 5 araw. Dahil hindi ako mapalagay ay bumili na ako ng PT o pregnancy test. Pero hindi ko siya ginamit agad. Nilagay ko sa ilalim ng unan. Hanggang sa isang gabi ay naglakas loob ako. Ginamit ko yung pregnancy test, tapos naghintay ako ng resulta. After ilang segundo, akala ko buntis na ako. Isa lang ang guhit. Napatalon ako sa tuwa. Akala ko finish na ako. Pero ito ang catch. Kinabukasan may tumubo sa may bandang singit ko. Akala ko kagat ng lamok lang or baka tagyawat na may galit. Makate, namumula at medyo masakit. Dahil sa kaba ay nagpa-check up ako. Hindi ako buntis pero may UTI at singaw sa balat. Ang mas masaklap, sabi ng doktor. Next time, iihi muna
Sheena bago at pagkatapos ng pakikipagtalik. Hiyang-hiya ako DJ Main pero nakahinga ko ng maluwag. Hindi baby ang napala ko kundi lesson, rashes at trauma. Narealize ko na wag munang ibuka ang kabibe ng hindi dapat at walang tamang proteksyon. Ngayon, iniiwasan ko na si Ralph. Hindi dahil galit ako, kundi dahil baka may makuha pa ulit ako na hindi ko kayang ipagamot. Ano pong maipapayo mo sa akin, DJ Main? Nanghihinayang lang ako dahil sa pagkakaibigan namin. Pero mahirap naman na maulit pa, pero baka maulit din yung takot at kabang naramdaman ko. Kung sakaling habulin ako ni Ralph, pagbibigyan ko pa ba siya? What if hindi naman niya ito ginusto at wala siyang idea sa nangyari sa akin? Paano na kaya DJ Main? Payuhan mo naman ako. From Sheena of Marikina City. Sabi sa inyo, importante yung proteksyon na yan. Diba hindi lang sa bubuntis, kundi yung makaiwas ka sa sakit. Ang daming pwedeng makuha, kaya importante yan, especially ikaw ay babae. At lalong sa tinagal-tagal ng panahon, hindi mo naman kabisado si Ralph kung saan siya nagsususuot, di ba? Kaya naman para sa kabuang advice ni DJ Main para kay Sheena, kung nakikinig ka Sheena, ayan, mamaya abangan nyo yan 11:30 at tayo ay naka-live sa YouTube channel natin na 92.3 FM Radio Manila. At habang hinihintay natin yan, ito isa sa napakagandang kanta ni Christina Aguilera. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Siyempre, kapiling mo pa rin ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, for the main event. Ayan, magandang gabi sa inyo. Oras natin 11:33 na ng gabi. Ayan, kanina natunghayan na natin ang ating main confession, and to recap, para sa ating confession na galing dito kay Sheena. Ayan, siya ay may kaibigan, long-time friend. Ayan, super close sila way back nung college days nila. And then after graduation, sila ay, syempre may kanya-kanyang buhay. Nawala na ng koneksyon. Nagkita ulit sila. Yun nga lang sa malungkot na sitwasyon sa burol ng kanilang ex-professor. At after no, syempre tradisyon naman natin yung mga Pinoy, 'di ba? After mong pumunta sa burol, kailangan mong magpagpag. So nag-decide sila mag-bar. May alak. Alam nyo naman na always yan. Basta may alak, may balak, di ba? Ayun, at nauwi sila dito sa bahay ni Sheena. Sabi niya nga, umuwi kami sa bahay namin at doon sa kwarto ko, unti-unti akong ginapang ng bawat haplos ni Ralph. Walang ilaw, damang-dama ko ang init na meron siya. Halos masira yung kama ko sa tindi ng paghagod ni Ralph sa nakabuka kong kabibe. Ay, ang taray ng kabibe. Oo, talaga naman. Ayun, after na mga nangyaring yun, siya ay delayed at natakot nga siya. Kala niya, buntis siya. Tapos after nung nag-pregnancy test naman siya is negative naman. Yun nga lang, may tumubo sa kanyang singit, masakit. At akala niya tigyawat lang. Yun pala, siya ay may infection na. Ngayon, narealize niya daw na wag munang ibuka ang kabibe ng hindi handa at walang tamang proteksyon. Iniiwasan niya na si Ralph dahil nga sa nangyari, pero hindi siya galit, kundi dahil baka may makuha pa ulit siya na hindi na niya kayang ipagamot next time. Ano daw ang maipapayo ko? Paano daw kung sakaling habulin siya rin ni Ralph, pagbibigyan niya pa rin daw ba ito? At what if then, binibigyan niya pa rin ng benefit of the doubt itong si Ralph na hindi naman ginusto ni Ralph to at wala siyang idea sa nangyari dito kay Sheena. Ano ba daw ang dapat niyang gawin? Well, tama naman yung realization mo, Sheena. Ang intimacy ay hindi lang yan basta sex lang o init ng katawan. Dapat alam mo din na ang responsibility mo para sa iyong katawan.
Diba? Para sa sarili mo at para din sa partner mo. Lalo na hindi lang pagbubuntis ang pwede mong maging resulta o makuha dyan, kundi pati mga sakit na pwedeng makuha kahit minsan lang mangyayari. At dito naman kay Ralph Sheena, tungkol naman kay Ralph, kung hahabol siya sa'yo, nasa sa iyo ang choice. Ikaw pa rin naman ang magde-decide niyan eh. Hindi naman ibang tao at hindi rin ako. Kumbaga, hindi mo naman siya kailangan pagbigyan, lalo na kung hindi ka sigurado sa intentions niya at hindi siya malinaw kung kaya ba niyang panindigan yung mga consequences na pwedeng mangyayari sa susunod, 'di ba? Pwede mo siyang hindian pero andun pa rin yung friendship ninyo kasi sayang naman yung nabuo yung relasyon as friends simula noon, 'di ba? Pwede ka naman ding makipag-usap sa kanya, lumabas sa kanya pero may boundaries na. Kumbaga, kung nangyari man yun, siguro yun yung first and last. Lalo kung wala ka namang feelings at yun nga, nabuo sa'yo takot 'di ba? Kilalanin mo muna siya. 'Di ba? Hindi yung bibigay ka ng bibigay agad. Bakit naman kasi bumibigay agad? 'Di ba? Kung talagang kaibigan siya, mas maiintindihan niya na pinipili mong mag-ingat at protektahan ang sarili mo. Kung hindi niya kayang irespeto yun, baka hindi talaga healthy yung connection ninyo, 'di ba? Pag di ka niya naiintindihan at sarili lang niya ang kanyang iniintindi, yung sariling intention niya lang, yung sariling pleasure niya lang. Kasi kung yan ay pure naman ang intention sa'yo, kung sakaling habulin ka niya, ang ganda mo ate girl, ang haba ng buhok mo, ibig sabihin, pwede yan dalawang option lang yan Pwedeng gusto niya ulit makaulit-ulit. O pangalawang intention gusto niyang bigyan ng chance na makilala ka at mas lumalim pa ang relationship ninyo. Mas maganda yon yung pangalawa, di ba, kung ganun man. At huwag kang mag-guilty sa paglayo. Kung yan naman yung naging desisyon mo, choice mo naman yan. Lahat naman tayo may choices at rights naman natin yan. And I'm sure maiintindihan naman niya ni Ralph kung yun ang desisyon mo. At hindi ka naman masamang tao dahil pinili mong alagaan ang sarili mo kaysa ipilit ang closeness ninyo. At isipin mo na lang, Sheena, hindi lahat ng bumabalik sa buhay natin ay dapat ulitin. Minsan, binabalik lang sila para ipaalala yung leksyon na kailangan nating matutunan. Ano bang naging leksyon mo dito? I'm sure alam mo na kung ano naging leksyon mo. Huwag kang bubuka-buka ka agad. Huwag bibigay agad tapos walang proteksyon. Diba? Nakakatakot yung ginagawa mo. Lalo hindi mo naman siya nakasama, nakausap ng ilang taon. After how many years saka pa lang kayo nagkita ulit, hindi mo alam kung ano yung mga galawan niya. Kung ano man yung mga ginagawa niya araw-araw. Kumbaga, back to scratch ka ulit na kilalanin siya. Wala kang alam sa kanya, ganon. At ingat lagi. Hindi masamang maging masaya, pero mas mahalaga pa rin na safe ka sa katawan at syempre sa feelings mo. Mas okay na maging healthy ang friendship kaysa magkaroon ka ng takot o problema ng paulit-ulit. Mukhang hindi mo nga alam kung anong status nito, siya ba ay single o ano man. Wala kang kaalam-alam, paano kung may girlfriend pala yan? Diba? Dapat yun muna yung una mong inaalam. Hindi kung gaano siya kasarap, diba? Hindi yung tikim agad. O ngayon, kinabahan ka, diba? Kakabaka-baka. Gusto mo bang maulit yung kaba na yan? Baka sa susunod, totoong kaba na talaga ang maramdaman mo. Kaya dapat maging responsible tayo sa mga ginagawa natin para sa ating katawan. At kung sakaling makipag-usap si Ralph sa'yo, ay maging klaro ka lang. Wala namang masama dun Maging totoo ka lang sa kanya kung ano yung iyong saloobin. Kausapin mo siya ng diretso at simple lang. Sabihin mo, ayokong maulit. Kasi mas mahalaga sa akin yung safety at peace of mind ko. Alagaan mo rin yung sarili mo muna. Alagaan mo muna sarili mo and yung feelings mo. Kasi pag hindi ka sigurado, wag mo nang ituloy. Kung talagang gusto ka ni Ralph, sabi ko nga ipapakita niya yan through his actions. Hindi lang sa init ng sandali. Nandyan yung respeto at effort, hindi lang sa sex, 'di ba? At susuyuin ka niyan sa tamang paraan at
mararamdaman mo yan, makikita mo yan sa kanyang mga aksyon. Kung consistent ba siya at ano ba, puro init lang ba yung hinahanap niya sa'yo? At malaki ka na alam mo yan kung ano ang intensyon sa'yo nitong si Ralph. At naniniwala din ako dun sa prevention is better than cure. Kaya dapat pinaprayo natin yung proteksyon para sa ikaka-safe ng ating mga sarili. Iwas pregnancy, iwas HIV, iwas kung ano-ano pang sakit. And I think yung nakuha mo, hindi mo kasi nilagay dito kung ano talaga. Pero baka herpes yan, delikado yan. Pag yan naulit ulit, buti. Naagapan mo, nagpa-doktor ka agad. Kaya kayo, kung may mga ganyan na tumutubo sa inyo, wag niyong hayaan. Diba? Wag kang magtipid, wag kang magkuripot na, teka lang, ang mahal magpa-check up, magpa-consult. Mas maganda na yung habang maagan, pinapa-consult nyo yan. Para kahit papaano, nabibigyan kayo ng sapat at tamang gamot kaysa magpapa-check up ka na, malala na pala. Mas lalong nakaka-stress yun, diba? Lalo kalusugan ng pinag-uusapan dyan. Diba? Lalo na ito si Sheena. Hindi naman natin kilala yung nakakatalik natin. Ito si Ralph. Kilala mo siya way back. After nung ilang years kayong hindi nagkasama, kilala mo pa rin ba kaya siya? Dahil hindi natin sila kilala kung ilang babae o ilang lalaki ang kanila kinikita gabi-gabi. Wala tayong idea, di ba? Ikaw na nga nagsabi, Sheena, after a long time, noon pa lang kayo nagkita sa burol. Kaya dapat maging maingat ka na sa susunod. Maging lesson learned na ito sa'yo. At hindi naman yun sa panghusga. Pero syempre, need natin talaga alagaan ang sarili natin at iprayo ang sarili nating kaligtasan ng ating peace of mind. At huwag kang magpadala sa guilt mo, Sheena. Kasi minsan iniisip natin na kailangan natin bawiin yung pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay ng second chance. Hindi ganun yun. Kasi yung isang pagkakamali sapat na para matuto tayo. Once is enough, two is too much. Pag nakapangatlo ka pa, ewan ko na lang talaga, sunga ka na talaga. Oo, hindi mo mahal ang sarili mo kung ganun man ang mangyari. At hindi mo kailangan sagutin lahat ng gusto niya. Choice mo pa rin kung hanggang saan lang ang access niya sa'yo. Diba? Ikaw ang may hawak ng iyong choices sa buhay at yung iyong ikakaligtas at lagi mong pipiliin kung saan yung peace of mind mo. Sabi nga choose peace over temporary happiness. Kaya maging mapanuri tayo sa mga nakaka-date natin. Especially sa mga girls. Naku, wag basta bigay ng bigay. Oo, kilalanin mo munang mabuti yung dinidate mo. Kasi hindi mo alam, baka yung dinidate mo, babaero pala, diba? Lahat ng babae tinikman niya. Ako may kilala akong ganyan. Oo, nagulat din ako dun sa kinuwento ng aking kakilala. Chismosa pala no? Naging chismosa si DJ Maine. Oo, kasi gwapong-gwapo ko dun sa lalaking iyon. Sabi ko, ang gwapo-gwapo naman ito. Tapos ang chika sa akin nung kakilala ko, nako, ang gwapo nga niyan. Ibang-ibang babae naman ang tinitikman niyan. Tapos na-imagine ko, hindi ba siya natatakot? Diba parang ganun na lang ba sa kanya kadali yun na iba't ibang babae yung tinitikman niya? Doon sa iba't ibang babae na yun, lahat ba yun kilala niya? Kung ano yung pinag-iikutan ng buhay ng mga babaeng nakikilala niya sa araw-araw? At sinong nakakasama? Diba ang sakit kasi pag yan na-transmit sa'yo, delikado, diba? Sa halo-halo na, naglipat-lipatan na ng katawan. Nakakatakot yung ganun. Okay na maging babaero ka, pero stick to one ka lang dun sa babaeng kasex mo. Ay, kasex mo, oo. Tinuruan no. Babaero pero stick to one. Ang gulo nun oo. May ganun pa ba? Siyempre wala, di ba? Kaya nga babaero Maraming binababae. Tapos ayun pa yung lalaking yun. Wala nang pinipili-pili. Uy, mamili naman kayo sa susunod. Oo,
kailangan may standards pa rin, hindi porket basta babae, basta may kabibe, go lang, pasok na agad, hindi ganun yun. At sa mga babae naman, ayun nga, kayo'y mag-iingat, huwag kayo papayag ng walang kondom. Napakamura lang yan. Hindi yan mahal, mas mahal pa yung magagastos mo pag ikaw ay nagkasakit. At mabibili nyo lang naman yan kahit saan, mga convenience stores. Diba? Very convenient hanapin. So bakit nyo pa hinahayaang hindi gumamit ng ganon? Kaya sana itong ating confession for tonight kay Sheena at sa'yo din, Sheena, maging lesson learned na ito sa'yo. Dalawa lang kasi yan mabubuntis ka o magkakasakit ka, mamili ka doon. Syempre, mas pipiliin mo yung peace of mind mo, di ba? Piliin nyo yun palagi. Ayan, maraming salamat, Sheena, sa pag-confess mo kay DJ May na naway maging aral ito sa'yo. At okay lang yan magkamali ng isang beses, pero make sure mo lang hindi mo na ulit mauulit itong pagkakamaling ito. Kasi pag inulit mo yan, ewan ko na lang talaga sa'yo, oo. Kaya naman ikaw, may gusto ka bang i-confess kay DJ Main? Pwedeng niyong ipadala yan dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Sabihin nyo lang o ilagay nyo lang sa inyong message is for main confessions. Or hindi naman kaya, diretso na sa Viber natin, 0954-406-1967. Ayan, samahan nyo ako bukas. Ayan na, may maganda akong bisita. Hindi naman lalaki this time. Siyempre, babae, napakaganda. Isa sa kilalang moto vlogger, moto rider or lady rider na iniidolo nyo pagdating sa social media. Abangan nyo yan at I'm sure nakita nyo na yan sa ating Facebook page. Abangan nyo bukas, kilalanin natin itong lady rider na ito. Kaya samahan nyo bukas sa ating ride. Oo, bukas yan. Kaya ngayon pa lang kailangan maging masarap ang tulog mo. Para bukas may energy ka. May energy kang sumigaw-sigaw at kiligin dahil sa aking bisitang napakaganda. At maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Fiesta Free Game Apple to Apples Pink Philippines, Zebra Helmets Philippines, at pwedeng nyo kayo follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite mo para hindi ka nahuhuli. First ka pa sa first, ganon. Ang ating social media platforms ay pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At mapapakinggan at masasamahan mo ko tuwing Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa inyong favorite. At bago ang lahat, gusto ko munang batiin, i-shoutout ang ating mga ka-vibes. Ayan, Lerma Sari. Ayan, shoutout sa iyo, Adrian Sabroso, Bernard TV, Daniel Yap, Mary Dulay, William Mortel, at sa lahat mga ka-vibes natin, mapa-security guard man yan, mapa-vendors, mga establishment, mga kapulisan. Yan, shoutout sa mga kapulisan natin dito sa may Sambales at yung mga taga-Carmona, Cavite na nakikinig sa atin at sa lahat ng Caviteño. Maraming salamat po sa inyo. At kung ikaw ay nasa biyahe, papunta kung saan dahil long weekend nga, di ba? Dahil sa holiday, grabe naman talaga yan. Kayo'y mag-iingat. At don't forget to download our app para mapakinggan mo kami kahit nasaan ka. Kung ikaw ay Android user, ayan, hanapin mo lang sa Google Play Store ang FMR Philippines. At sa mga pauwi ng kanilang mga tahanan, mag-iingat po. At sa mga mandirigma na lumalaban sa buhay, ayan, huwag niyong kakalimutan ang sarili niyong alagaan, ha? Huwag kang nagpapagutom. Alam ko naman busog ka ngayong gabi nang dahil kay DJ Main. Oo, pero kailangan mo pa rin kumain ng masusustansya at para mag-init ang iyong sikmura at mabusog ka at maging maganda ang flow ng trabaho mo. Ayan, maraming salamat. Magkarinigan ulit tayo bukas. Abangan nyo ang Lady Rider na makakasama ko sa main event. 9:30 p.m. to 12 midnight yan.
Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, kasama ang baby mo Seracho, ang nag-isang DJ Main. Ay, for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. Minsan, may mga taong matagal na nating kaibigan. Tapos, bigla silang babalik sa buhay natin. At sa isang iglap, mag-iiba ang lahat. Doon ka mapapaisip, paano na kaya kung mas pinili ko yung peace of mind kesa sa thrill ng isang gabi? Hindi lahat ng pagbabalik ay dapat ulitin. At hindi lahat ng spark ay dapat pagbigyan. Minsan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi, paano na kami? Kundi, paano na kaya kung hindi ko pinahalagahan ang sarili ko?